Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para kuha ng another reading, and this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aries at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na gusto po natin makita o mabasa para sa iyo, Aries, at sa person mo. Father wounds. My father is a big influence on my behavior now as an adult. I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. Father wounds. Okay? So, it has something to do sa ating mga ama, no, Aries? Sa iyong ama at sa person mo. And malaki kasi yung impluensya nito sa buhay mo. Yung impluensya pagdating sa kung papaano ka, how do you behave, no? Kung papaano ka as an adult, kung paano ka kumilos o magdesisyon as isang tao na mature na o isang tao na matanda na, no? As an adult, hindi yung bata ka pa, but now as an adult. Ang sabi dito, I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. So, nagkakaroon siya ng challenge, no? Yung, kung gaba parang pagsubok, okay? May mga pagsubok siya pagdating sa pagkakaroon ng koneksyon. Kung paano siya as a masculine energy. Inside and out. Okay? Kasi lahat po tayo, I just want to make clear na lahat po tayo may female and male energy. Lahat po tayo, babae ka man o lalaki. Meron po tayo ng parehong energy na yan sa atin. Ngayon, depende na lang kung ano yung sitwasyon, kung bakit natin nasasabi na lumalabas yung pagiging male energy natin o yung female energy natin. Normally, sa babae, no, if you are born as a female, na kung babae kang pinanganak, lumalabas yung masculine energy mo. Normally, pag galit ka diba? Yung tapang, yung lakas ng loob, yung galit, yung tipong gusto mong manapak, yung sumuntok o yung manakit. Kasi that is a sign of masculinity, diba? Yung energy na ipinapakita mo, yung lakas ng loob mo, yung tapang mo, yung kagustuhan mo na ipakita na malakas ka. That is a male energy within you. Diba? May mga babae talaga na palaban. Sabi nga nila. Now, kung ikaw naman yung pinanganakan lalaki, now, lalabas yung female energy mo. In what way? Sometimes, diba, may mga bagay na you find it very cute, no? Nag-shopping ka, tapos napansin mo isang bagay na yung stuffed toy or something na na-attract ka doon. Kasi ang cute niya tingnan, di ba? Yung parang so nice, so soft, so fluffy.
Diba? So smooth. That is a female energy within you. Walang masama doon. I'm telling you. There's nothing wrong to appreciate things like that. Kasi nga andun yung female energy mo eh. Na-appreciate mo yun. Just like an ordinary woman would appreciate. And again, for the females, na-appreciate mo yung masculine side ng isang lalaki. 'Di ba? Kasi meron ka rin nun eh. So ganun siya. Now, if your father has something to do dito sa may ginawa siya, okay? Sabihin natin nung maliit ka pa. Ba, naiwan ka, na-abandon ka, binubog ka, na-trauma ka dito sa tatay mo, o hindi kayo inasikaso, iniwan kayo, whatever, kung ano man ginawa ng tatay mo na nag-cause ng painful, masakit na sugat sa iyong puso at damdamin at isipan, naka-apekto yon sa iyong paglaki. Okay? And because of that, parang pati yung masculine energy mo na apektuhan din. So that is what is being said about here. Oops. Tignan natin sa tarot kung ano yung makukuha natin. We have the Two of Cups, the Six of Pentacles, the Queen of Pentacles, the King of Pentacles, the Moon, and the High Priestess. Bottom niya is the Devil. Okay, sa kabila naman, we have the Seven of Swords, the High Priestess, the Strength, the Star, the Seven of Cups, and the Eight of Pentacles. Bottom niya is the Nine of Pentacles. Okay, so Aries, bago tayo mag-start, I just want to say, I'm taking this side para sa'yo, Aries. Now, if in case the cards doesn't resonate with you, please take the other side. Okay? Ganun lang po kasimple. Kasi meron po nagko-comment na hindi, mali ka kasi hindi naman ako yan yung person ko. So you're wrong. That is why po, I keep telling you sa mga readings ko, take it as it resonates. Kunin nyo po yung nababagay po sa inyo. Ganun lang po kasimple. Kasi kung hindi po ito nababagay sa inyo, number 1, hindi ito yung reading para sa'yo. Number 2, pag ganito po yung setup ko, ibig sabihin merong doon ka sa kabilang side. Hindi itong side na to. But for the purpose of the reading, I will just start with this. As for you, Aries, I will just continue the read. Okay? So, here, we start. Napakagandang card, Aries. Two of Cups. This is all about your soulmate. The one. The person that you've been waiting for all your life. Yung kabiyak na yung puso. The love of your life. Six of Pentacles is you wanted this relationship to have that equal give and take. Okay? Equal give and take kayo. Which is maganda, no? Very beautiful. Patas na patas lang ang inyong relationship. And with the Queen of Pentacles, you have a match. Kasi andito yung King. No? Kita mo yung mag-partner. So, dito pa lang sinasabi natin na talagang match kayo. The Queen and the King of Pentacles. Diba? Just like this one, I told you. The Two of Cups. Yung equal
ka-equal mo, ka-match mo. Now, the moon, before I go, the Queen and King of Pentacles is an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. So, ito yung possible that you are dealing with. Now, with the moon, this is an energy coming from a Pisces. So, there are things na talagang unknown. No? Hindi mga bagay talaga na hindi nyo alam. Mga bagay na nakatago, sinisikreto sa ngayon. Kasi, hindi pa panahon para alamin o malaman. Now, if you wanted really to be guided about these things that are unknown, ang sinasuggest dito is, of course, to use your intuition, represented by the High Priestess. The High Priestess is, again, an energy coming from a Pisces. So, gamitin nyo yung intuition, no? I mean, siya lang talaga yung magsasabi sa'yo kung ano. Yung iniisip o tinatanong kung ano ba talaga ito, kami na ba talaga. Kasi, start pa lang, alam mo kayo na eh. May patas naman. Partner kayo, compatible kayo. But ano yung kino-question mo na hindi mo mawari na siya na ba? Bakit parang may doubt ka pa? Kung may doubt ka, din gamitin mo ang intuition mo about this person. Though obvious naman, kayo. Here, on the other side, is the Seven of Swords. Again, sabi ko nga, may mga lihim, no? May nililihim to eh. Something is being kept unknown or secret. That's why, again, ito na naman, no? Dalawang card ng High Priestess. High Priestess here, High Priestess there. So, sinasabi talaga dito, gamitin yung intuition nyo. You know naman, kung talagang, kung may nililihim itong tao na to sa'yo, may kinukubli, may tinatago, you will feel that, you will detect it, malalaman mo. Kasi ginagamit mo ang intuition mo eh. It's telling you something. And lakasan mo yung loob mo, no? With the Strength card, this is an energy coming from a Leo. Lakasan mo yung loob mo, no? Be confident. Kung ano man yung ma-discover mo dito, be confident about it. Tapangan mo yung sarili mo. Kasi di ba, naapektuhan nga yung sarili mo because of kung ano man yung na-experience mo, the father mo. And with the Star, you are asking to be healed, no? You wanted to be healed of this wound na na-cause ng father mo sa'yo. You want to be a much better person. Even though you know, you're given the choice, no? Alam mong marami kang pwedeng pagpilian, but I think you're still working on it. I think you feel you're stuck doing it and you want to work on it. Pinagtatrabahuhan mo talaga na maayos, no? Maayos mo tong, kung gaba, in a way, is it trauma? Trauma ba? Pwede natin sabing trauma. But it's a wound, no? Sugat. Ang sugat ay gumagaling. Often than not, it heals, no? Gumagaling siya. It heals. Yung nga lang, it leave a scar. Nag-iiwan siya ng marka. Hindi kasi siya totally nawawala ng agad-agad. Kasi our skin leaves a scar. That mark. May markings, no? Sa ating balat na ito ay nasugatan, nasaktan, nagkaroon ng aksidente. Somehow, that scar keeps reminding you of what happened sa past. I think that's what's happening. But if you don't mind, no, just accept the fact na it happened, nangyari yun. Talagang nagkaroon ako nito, nag-undergo ako noon.
nagkaroon ako nitong scar na to, and that's it. Tapos na yun eh. It's just there. Andun lang siya sa skin ko, but it doesn't affect me anymore. That is why you're being asked to be brave and confident and strong dito sa reading na to. Okay? So, tingnan natin kung ano yung outcome. We have the Nine of Wands, the Lovers, and the Fool. Kaya ang sinasabi dito, Aries, is, pinag-iisipan mo to palagi. It worries you every night. You're thinking about this most of the time. About your lover. You're thinking about your lover, Aries. Pinag-iisipan mo siya mabuti. Kung if you will be taking that leap of faith. Susubukan ko ba to? Magbabakasakali ba ako sa tao na to? Would I risk getting involved with this person? Yun yung mga tanong mo eh. Okay? Ready na ba ako to take the plunge and be with this person? Knowing na, alam mo yun, naapektuhan pa rin ako eh. But before you can do this, take the plunge, you have to heal. You have to heal first and get over of this wound. Yung sakit na yan. You have to get over that. Kaya nga andito eh. You keep working on it. You work on it. Tama yan. You keep working on it na mawala. Para, you could take the plunge with this person. With your lover. Diba? Take the plunge with this lover. Para maging maayos ka. And that's the only time na makikita mo talaga na na-get over mo na tong wound na to. Kasi okay ka na dito eh sa person na to. So let us see kung ano yung advice sa'yo ni Angel. Reconsider. If you believe, perfect timing. Okay, Aries. Diba? Sabi ni Angel dito, i-reconsider mo tong relationship na to. If you're trying to make the decision is to reconsider it. Kung naniniwala ka dito sa relationship na to. Kung naniniwala ka dito sa pag-ibig na to, na ino-offer sa'yo, you know this is what it is. And it involves perfect timing. This is God's perfect timing, no? Mangyayari ito in God's perfect timing. Believe that it will happen. Perfect timing. Kaya reconsider this person or this relationship. Okay? So, kung kanino mang Aries itong nakuha natin o nabasa natin, sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.